Alam mong nagiging mabuting Kristiyano ka kung ang kaaway ay nagpapanik at gumagawa ng paraan para hilahin ka pabalik. Maaring nagdasal ka, maaring nagpakatatag ka, maaring hindi ka natutokso, maaring nawala ang galit, maaring nagpasensya ka. Well done. Tap yourself on the back. Pero alam nyo ba, kadalasan ang gagawin ng kaaway, gagamitin naman niya ang mga mahal mo sa buhay para sila naman ang mang-o-oppress sa'yo. Di ba napaka-weirdo? Isang pagkakataon yan is out of nowhere, bigla kang aawayin. Out of nowhere, biglang merong misunderstanding na hindi mo naintindihan. Hindi ako magbibigay ng mga example dito dahil napakarami. Pero malalaman mo yun. Malalaman mo na bigla na lang magagalit sa'yo. Wala ka naman talagang ginagawa. O kaya, kung humingi ng tulong, tumutulong ka naman eh. Pero it seems it's not enough. Tsaka parang isisisi ka pa sa mga ginagawa mo. Yung mga ganong bagay na minsan under normal circumstances is paiinitin ng ulo mo. Pero pag ganun, huwag kang bibigay, kapit ka lang. Exodus 14:14, pinapangako sa iyo ni God na siya ang lalaban para sa iyo. Just be still. So be still and magdasal ka. Magdasal ka kay God na sana palakasin pa ikaw at ang iyong mga mahal sa buhay, at sa pangalan ni Jesus ay ginagapos mo lahat ng mga uri ng opresyon na ibabato sa iyo ng kaaway, at ikaw ay pinoprotektahan ng Holy Spirit. Lagi mong hihingin yan sa prayers mo. Yun lang. God bless.